Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Митьян канси. І ми люди святості. Tunatenda moya msene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. І ми люди з місією. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit wasted ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskop la haso ko kyang ma family na rendi. I forso kyang ni ang ronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imni tekte. І ми єдині. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Ang gabi po sa bawat isa, maaari ba nating palakpakan ng Panginoon sa gabi na ito? Welcome po sa ikalawang serbisyo ng ating Lenten services. Ito po ay ang servant service. At gunita po natin yung foot washing ministry ng ating Panginoong Jesucristo nung gabi na siya ay nagkaroon ng Last Supper with disciples at ganin din nung gabi na siya ay hulihin ng doon po sa hardin ng Gethsemane. Sa gabi po na ito ay wine-welcome ko ang bawat isa dahil tayo ay naririto para tayo ay magsama-sama na alalahanin ang napakahalagang bahagi na ito ng buhay natin bilang mananampalataya. Kaya naman, ituon po natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan at gayon din naman ay bigyan natin siya ng papuri, awitan natin siya ng buong puso, manalangin tayo at gayon din ay pakinggan din ang kanyang mga salita na dadalhin sa atin sa gabi na ito at gayon din yung pagsasagawa natin ng paghuhugas ng paa sa gabi na ito. Kaya nga, ang bawat isa ay muli, wine-welcome ko sa ating gawain sa servant service sa gabi na ito. Tayo pong lahat ay tumayo at magpatuloy po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Magandang gabi po. Tayo po ba'y handa na magpuri sa Panginoon? Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. This is amazing grace. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
and son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would bear my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Yes, Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord, we will always sing for. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na binigay mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, because your love is amazing. Walang katulad, Panginoon, sapagkat ibinigay mo ang buhay mo para sa amin, O Lord. Hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. 'Cause I'm alive and well.
Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you, Jesus, you are my King. 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 You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Amen. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa iyo na ikaw, Panginoon, ay namatay sa krus to remind us, O Lord, how grateful we are as you forgive our sins. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito kami ay narito para magpapakumbaba, Panginoon, luluhod sa iyo, to reflect ourselves, O Lord, na nagpapasalamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Nawa sa gabi na ito, Panginoon, buksan mo ang aming puso at ang aming isip, Panginoon, na maramdaman namin, Panginoon, ang pagkilos na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa bawat bahagi ng aming pagsamba ngayong gabi, dalangin namin, O Diyos, na tanggalin mo ang mga bagay na mumahadlang, Panginoon, sa aming isipan nang sa ganon, malaya po kami, Panginoon, na makakarinig na iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na sa gabi na ito, this is not just only a symbol, Panginoon, sa aming gagawin, kundi ito, Panginoon, kusang loob namin to na narito, Panginoon, sa gabi na ito, para, Panginoon, maibigay sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na gumagabag sa aming puso at isip. Nang sa ganon, Panginoon, na sa gabi na ito, at makita namin, Panginoon, at maramdaman
na sa tuwing, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay kumikilos sa amin, nararamdaman namin, Panginoon, ang pagyakap mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo ng kagalakan ng aming puso, kapayapaan ng aming isip. Para sa gabi na ito, Panginoon, ay punong-puno kami ng galak, na matapos, Panginoon, ang aming pagsamba, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, pagmamahal at higit sa lahat, Panginoon, as we renewed our commitment to you, God. And this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Sa gabi po na ito ay muli ay wine-welcome ko ang bawat isa na naririto at nagagalak tayo dahil sa kabila ng alam ko na wala na masakyan yung iba dahil yung ibang kalsada natin dito sa Antipolo ay sarado na at wala na rin masakyan na mga sasakyan, subalit pinili natin na naririto tayo ngayong gabi. At sa gabi na ito, iandaan po natin ang ating puso't isipan sa pagtanggap ng salita ng Panginoon na iahatid sa atin ni Pastora Erica. Muli po, magandang gabi po sa atin lahat. Ang ating pong scripture, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong scripture ay mula po sa Mark chapter 15 verses 7 hanggang 22. Mark chapter 15 verses 7 to 22. Babasahin ko po sa English. A man called Barabbas was in prison with the insurrectionists who had committed murder in the uprising. The crowd came up and asked Pilate to do for them what he usually did. "Do you want me to release to you the king of the Jews?" asked Pilate, knowing it was out of self-interest that the chief priest had handed Jesus over to him. But the chief priests suddenly stirred up the crowd to have Pilate release Barabbas instead. "What shall I do, then, with the one you call the king of the Jews?" Pilate asked them. "Crucify him," they shouted. "Why? What crime has he committed?" asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him." Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Verse 16, the soldiers led Jesus away into the palace and called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, "Hail, King of the Jews!" Again and again they struck him on the head with the staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they laid him out to crucify him. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. They brought Jesus to the place called Golgotha. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagpapaalala sa amin ng inyong pagkamatay at muling pagkabuhay po para sa aming mga kasalanan. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Isa po sa aking na-assign po is the servant service. Madalas na napupunta po sa akin ay Palm Sunday. Pero ngayon po, ang servant service or ang Holy Thursday, Monday Thursday,
ang aking pong nakuha mula po sa pastoral team. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy po tayong binibigyan ng kapahingahan, bagamat tayo po ay may mga kabisihan sa pag-celebrate po natin ng mahal na araw. I just also want to thank the Lord for giving us opportunity to continue to experience and encounter Him sa bawat bahagi po ng ating buhay. Kung ano po ang mga pinagdaraanan natin, whether ito man po ay pagsubok, ito man po ay mga kagalakan, ang Panginoon ay mananatiling tapat kailan paman. As we speak tonight, servanthood or pagiging servant or sa ilang mga kasabihan ay alipin, all of us wanted a comfortable life. Lahat po tayo ay naghahangad ng isang mabuting buhay. Sometimes, iniiwasan natin yung mga mabibigat na bagay, mabibigat na responsibilidad, at ginagawa nating dahilan na tayo ay magkaroon ng mas matibay na pagkatao para tayo po ay mas maging mainam na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Kung dati tayo po ay maraming kahirapan sa ating mga buhay, ngayon po ay mas nagiging mas komportable tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ang mga dating mga pagkakataon ay punong-puno ng maraming proseso, ng maraming mga pinagdadaan ng pagsubok, ngunit ngayon po ay mas pinadali na ang buhay. Isa po doon ay ang pagkakaroon ng maginhawang pag-travel mula po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung dati po tayo ay nahihirapan sa ating pag-travel, pagpunta sa Visayas, Mindanao, ngayon po ay mas napadali dahil po sa internet. Isa ding napakagandang halimbawa ay yung buong pamilya ay nadadala natin sa pagpunta sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. At tunay nga na sinasabi natin na napakadali at mas pinadali ang buhay para tayo ay maging komportable sa anumang kaparaanan. But when we speak about being a servant, pag pinag-usapan natin ang bilang pagdadala ng mga kabigatan o iba't ibang responsibilidad, medyo tayo po ay minsan nabibigatan at umaayaw tayo, umaatras tayo sa mga ilang pagkakataon. Naalala ko po na kapag tayo ay patuloy na binabago ng Panginoon sa ating pong mga lumang gawain at dinadala tayo sa panibagong mga responsibilidad, kinakailangan po na tayo ay magpasailalim o to have that obedience to be in the Lord. Ilan po sa mga halimbawa ay ang pagbibigay din ng ating mga ikapo. Kung dati ay kailangan natin pumunta sa iba't ibang bahagi ng mga simbahang pisikal or building, ngayon po ay mas pinadali through mga GCash transfers, bank transfers, and QR codes. So ito po yung mga pagbabago na nagaganap po sa ating lipunan. Dati, napakahirap. Ngayon ay napakadali na sa anong mga kaparaanan. Kung dati tayo po ay kailangan pang tumawag sa landline para makipag-communicate, this time kailangan po natin ng isang click lang sa messenger para po ma-send ang mga messages natin. Gayun din po, kapag kailangan daw mag-book ng ticket, dati ay kailangan pang pumunta sa mga travel agency, kailangan pang umappear sa mga iba't ibang mga opisina para magkaroon ng ticket. But ngayon, kailangan lang natin ng internet, kailangan natin ng laptop, ng cellphone para magkaroon tayo ng access sa mga bagay na ito. Mas pinadali ang buhay, pero mas mahirap minsan ang magkaroon ng motibasyon at responsibilidad sa ating mga ginagawa. So this is the reality. Because ang ilan po nating mga pinagdaanan ngayon ay nagkakaroon na ng mga pagbabago at innovation kung tinatawag natin. Madalas sinasabi rin ng mga tao noon ay ang hirap ng buhay noong unang panahon. Napakahirap ng aming mga pinagdaraanan. Kung dati kami ay lagi napapagalitan dahil kailangan namin magtrabaho, ngayon ay hindi na po ganoon. Komportable na ang buhay ng mga kabataan sa panahon natin.
In experiencing such hardship, sa pag-experience daw po natin ng ilang mga kabigatan sa buhay, doon po sa mga matatanda na ngayon, madalas ay punong-puno ito ng bitterness. Nasabi nila, ang hirap ng buhay noon, ito yung pinagdaanan namin. Pero yung mga kabataan ngayon ay napaka-komportable ng kanilang buhay. Sometimes, yung pong mga binibitbit ng ating mga baby boomers o yung ating mga senior citizen, minsan sila po ay mayroong kabigatan doon sa buhay na kanilang pinagdaanan. But this time, sabi nga nila, they are living the comfortable life, the comfortable situation. Minsan inaakala din po natin na para bang parusa ang naranasan ng ating pong mga kananayan, katatayan noong unang panahon. Sometimes it brings them stories, iba't ibang mga kwento tungkol po sa nakaraan. Minsan ito po ay magandang storya, pero minsan ito ay may kaakibat na mga kwentong kabigatan. When you think about servanthood, mahirap po minsan na pag-usapan ang pagiging servant dahil minsan ito ay kadikit ng bitterness na pinagdaanan ng hirap ng buhay. Madalas niliremind po tayo ng Panginoon na ang paghihirap ay pansamantala lamang. Madalas po natin yun nababanggit sa ating po mga mensahe, sa mga sermons dito po sa ating simbahan. Pansamantala lang ang hirap ng buhay, ngunit ang mananatiling matuwid at tapat sa Panginoon ay makakaranas ng maginhawang kabuhayan. Sa panahon daw po na naghihirap tayo, sino po ang ating inspirasyon sa ating mga buhay? Isa po sa mga inspirasyon o isa po sa mga modelo ng pagkakaroon ng matinding paghihirap ay ang dinanas po ng Panginoong Hesukristo when He had to suffer because of the sin that He did not ever commit. Jesus suffered a lot just to choose to save us. Tayong mga taong makasalanan ay sinalo ng isang Diyos na matuwid, isang Diyos na mabanal, upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at bagong kinabukasan. Sabi nga, kanya-kanya daw po tayo mga kabigatan na dinadala. Ngunit ang Panginoon ang sumalo lahat ng kabigatan na yun para po sa ating mga buhay. Ang ating pong scripture ay mula po sa mga huling araw, huling panahon kung saan po ang Panginoong Hesukristo ay pinahirapan bago po siya ipako sa krus. Ang main text po natin ay nakafocus po sa pagpapalit ng taong bayan kay Barabas, kay Jesus, imbes na si Barabas ang maparusahan. It is an exchange for Jesus during Pilate's reign. Nang dinala po ang Panginoong Hesukristo at iniharap po kay Pilate, kasama po dito ay ang pagharap din kay Barabas, na isa pong kilala o pamilyar sa mga tao sa komunidad na yon or sa Jewish community. Jesus should have been saved. Ang Panginoong Hesukristo dapat ang napalaya. Ang Panginoong Hesukristo dapat ang banal na Diyos na walang bahid ng kasalanan ang napalaya. Ngunit sa halip, ang kanilang pinili ay si Barabas na palayain. But people wanted him to be free. Gusto po nila na si Barabas ang kanilang palayain. There are many rhetorical questions. Maraming mga katanungan ang bumagabag at na-develop sa ating mga kapanahunan. Minsan iniisip natin there are theological implications na tayo ay tila si Barabas na napalaya, ngunit dapat maparusahan, at ang Panginoong Hesukristo ang dumanas ng paghihirap para sa ating kaginhawaan. These are the stories and theological questions na maaari nating tanungin. Bakit kailangan palayain ng isang taong makasalanan at maparusahan ang isang taong walang bahid ng pagkakamali? Alam niyo po ba na ilan po sa mga grounds or ilan po sa mga dahilan kung bakit po na ipapatay o na ipapako sa krus ang Panginoong Hesukristo ay ang mga sumusunod. Kung babalikan po natin yung ating po mga scripture, ang pagpapagaling po ni Jesus sa may mga sakit sa araw ng Sabbath o Jesus healing during the Sabbath day. Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit po siya ipapapako sa krus. Pangalawang dahilan po, sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos, that He was a Son of Man, the Son of God. At ito po ay isang dahilan kung bakit sila po ay nagtatalo-talo na
maaring si Jesus ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Para sa kanila, ito daw po ay blasphemy. Pangatlo po, maling katuruan kumpara sa nakasanayan, or we can tell it as the false teachings ng kanilang kapanahunan. Kung ano yung mga hindi pangkaraniwang katuruan, ito po yung kanilang pinaparatang kay Jesus. Panghuli po, mga dahilan kung bakit naipapatay o naipapako ang Panginoong Hesukristo sa krus, ay siya daw ay isang banta sa kaguluhan o hindi pagkakasundo-sundo ng mga mamamayan ng kanilang kapanahunan. These are the grounds that they find kay Jesus during Pilate's time. Nais nila ng kapayapaan, katahimikan, ngunit tingin nila ang mga milagrong ginagawa ng Panginoong Hesukristo ay isa lamang pampagulo sa kanilang society. So tandaan po natin ang pagpapagaling ni Jesus sa araw ng Sabat, ang pag-claim na siya ay anak ng Diyos. Pangatlo ay mga false teaching, mga maling katuruan na ipinapakalat ng Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat po ay siya daw po ay banta sa katahimikan, sa peace na mayroon sa kanilang komunidad. Ang mga bagay na ito ay mahihirapan tanggapin ng isang tao na paglilingkuran ang isang hari ng mga hari, Lord of Lords. At dahil po sa mga pagkakataon na ito, mahirap para sa kanilang tanggapin na ito ang tagapagligtas na Messiah. To become a servant, one must do the following. We have to admit that we are sinful. We have to admit our sinfulness in a holy God. Repent and be baptized. To be able to be a good servant, we have to know and be aware na tayo ay isang tao na hindi perpekto, na niligtas ng isang perpekto at banal na Diyos. Walang kaligtasan if we remain unaware. Wala pong kaligtasan, salvation, pag tayo po ay mananatiling walang kamalayan na tayo ay isa sa mga pinaka-makasalanang tao. Kung mananatili po tayong hindi aware sa pagiging sinful natin, walang kailangan baguhin. Tayo ay magiging mapagmataas sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos. When Barabbas was in front of the people, they thought that he was the Savior. Ang buong akala po ng mga tao nung iniharap nila si Barabbas ni Pilato, si Barabbas at si Jesus, naiisip nila na si Barabbas ang tunay na tagapagligtas dahil sa kanyang pangalan. Mas kilala siya, mas maraming koneksyon, kapangyarihan, yun ang sabi sa ilang mga commentaries. At ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay, ang pangalan niya ay Son of the Father. Kung inuugnay po ang blasphemy ng Panginoong Hesukristo, na kiniklaim niya na siya ay anak ng Diyos, maaari ding si Barabbas sa kanilang kaisipan at tinuturing na anak ng Diyos. At dahil nga masikat si Barabbas, mas maraming koneksyon, maraming network, they chose Barabbas instead of Jesus. So yun po yung mga kaganapan noon. Ang kanyang pangalan, ang kanyang binibitbit na pangalan, ang naging dahilan kung bakit siya ay napiling mailigtas kumpara doon sa tunay na dapat magkaroon ng kalayaan. Ano po ang inyong pangalan? Kilala po bang inyong pangalan bilang isa sa mga matatatag na mga Kristiyano sa ating kapaligiran? O kayo po ay kilala dahil kayo ay binago na ng Panginoong Hesukristo at pinalaya sa anumang pagkakasala na ginawa natin sa ating mga nakaraan. Ang kanyang identity ay nakatayo dahil sa kanyang mga kontribusyon. When Jesus was a nobody, at kinukumpara siya sa mga taong mga sikat, Jesus was really a nobody. Sino ba naman na magsasabi na siya ay anak ng Diyos or hari ng mga hari kung iilan lang ang kanyang tagasunod? Jesus got only 12 disciples. 12 lamang ang tagasunod ni Jesus. Maaring maraming nakakakilala sa kanya, ngunit ang mga tapat na nanatiling kaibigan niya ay nasa 12 disciples lamang. Napakakonte kumpara sa isang empire o sa isang kaharian na maraming mga mamamayan at maraming mga tagasunod.
Mapagkakamalan talaga na hindi hari ng mga hari si Jesus sa kaunti ng kanyang mga followers. Ang mga tao ay naghahanap ng mga bagay sa physical na aspeto. They are also looking for Jesus' kingdom. Ang kaharian ng Diyos na tinatawag natin ay kaharian ng Diyos na eternal. They're looking for physical building. They're looking for physical kingdom. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay immaterial. Ang kaharian ng Diyos ay nasa kalangitan at hindi ito nakikita at nakabase lamang sa mga gusaling nakikita natin. Maaring sa mga ganong kaparaanan, makikita natin na ang Panginoong Hesukristo ay dehado kumpara doon sa kanyang kasamang bilanggo na si Barabas. And yet, pinili ng sambayanan na ipapako ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. We have to learn that we have to be aware of our own sinfulness. That is the beginning of a changed Christian life. Kasi kung walang awareness that we are a sinful being, walang babaguhin at hindi ka kailanganin ng tagapagligtas ng bawat mamamayan, Pilipino man o ibang lahi. Kung hindi po natin isosurrender ang ating mga buhay, ang ating mga pagkakamali sa Panginoon, tayo po ay mananatiling mapagmataas. But if we confess our sins, He, ang ating Diyos, is faithful and just to forgive all our iniquities and mistakes and sins and failures. First sign po na tayo ay na-acknowledge natin na tayo po ay sinful is surrendering and obedience sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pag-aamin na tayo ay isang makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. That is the first indication of how one must become a servant. Admitting our sinfulness, admitting our mistakes in front of a holy God. Pangalawa po, on how to be an effective servant, the willingness to carry each other's burden. The willingness na alamin at tulungan ang kahinaan ng bawat kapatiran. Bear one another's burden. And sometimes, even their suffering, isa pong kaparaanan yun para tayo po ay maging willing na maging encouragement sa ating pong mga kapatiran. Maaari po ba nating basahin ulit yung scripture natin sa Mark 15:21-22. And I am amazed at how this man could be considered stranger ay nag-offer ng kanyang oras willingly para sa ating Panginoong Hesukristo. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country. And they forced him to carry the cross. They brought Jesus to the place called Golgotha. Maaring pamilyar po sa inyo ang isang lalaki na tinulungan ng Panginoong Hesus na bitbitin yung krus na kanyang pinapasan. Ang pangalan po niya ay si Simon na taga Cyrene or Cyrene. Ano po ba ang pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo para siya ay mabigatan doon sa kanyang bit na krus? When we read back, the soldiers mocked Jesus. The soldiers led Jesus away into the place and called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, "Hail, King of the Jews!" Again and again, they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify. Ilang po sa pag-aaral na ginawa po ng mga pastors ay ang dami ng parusang ipinataw sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, walang numero ng paghagupit, ng paghataw, paghampas sa Panginoong Hesukristo
ang binitawan o ang binanggit nila Pilato at ng kanyang mga tauhan. Sabi po doon sa mga nabasa namin na mga commentary, hanggat sa gusto nyo hampasin ng Panginoong Hesukristo at hanggang nanggigigil kayo, pwedeng-pwede. And hindi lang yun ang sakit na dinanas ng Panginoong Hesukristo. It is the emotional, aside from the physical, it is the mockery, it is the pang-iinsulto. Ito yung mga bagay na mas nakakabigat sa kabigatan ng pisikal na pinagdaraanan o pisikal na sugat na tinamo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pangungutya, ito yung pang-iinsulto, ito yung mga bagay na binibigyan ng mga kahulugan o binibigyan ng kabigatan, kaya nabigatan sa pagpapasa ng krus ang ating Panginoong Hesukristo. So sabi natin, hindi lang pisikal na kabigatan, kundi ito rin ay maaring emosyonal, psychological, social na pamamahiya sa mga taong o sa mga sundalong pinagtutulong-tulungan ang Panginoong Hesukristo. Ang kabigatang mga ito ay maaari ding maranasan ng taong kagaya natin. At minsan, kung ano pa yung mga bagay na akala natin na hindi tayo masasaktan, iyon yung mga bagay na mas kainda-inda. Maaring tayo ay hindi nasasaktan pisikal, ngunit tayo ay nasasaktan sa mga sinasabi ng mga tao. And sa dami o sa bigat ng mga pinagdaraanan ng ating Panginoong Hesukristo, ang simpleng pagtulong mula sa isang stranger na kagaya ni Simon of Cyrene ay isang kagaanan sa ating tagapagligtas na si Jesus. Jesus, who is holy and righteous, felt the weight of the cross, physical, suffering, and sometimes maybe emotional, but someone willingly carried it with him. Sabi nila, si Simon daw po, or Simon of Cyrene, ay isa lamang traveler, isa lamang napadaan o isang bisita during that time at napiling bitbitin o pinili na mabitbit yung krus ng Kalbaryo o yung krus ng bigat na binibitbit ng ating Panginoong Hesukristo. This is a good encouragement for us that even if we are strangers sa ating kapaligiran or tayo man ay may mga nakikitang mga hindi kakilala, when someone needs help, encouragement sa gitna ng kanilang pinagdaraanan, we can carry them, we can encourage them, at bitbitin yung bigat na kanilang pinagdadaanan. Ngunit sa mga Pilipino, hindi pinapahalata na tayo ay may kabigatan. Madalas sa mga Pilipino, lagi ay masaya, magaan ang buhay, at positive lamang ang buhay. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, when we see the obvious, when we see kung ano yung mga bagay na pangangailangan, this is the moment that we can stand up and do whatever God tells us to do. Kagaya ni Simon of Cyrene, he sees that Jesus needs help. He sees that he is suffering. The punishment, yung kanyang physical na pangangatawan ay nagsasuffer, yung kanyang muka ay maaaring bugbog na mula sa mga pang-aapi at panghahampas ng mga sundalo. But definitely, walang pag-aalinlangan na tinulungan ni Simon of Cyrene ang Panginoong Hesukristo. Jesus was not able to endure. Hindi na kaya ng Panginoong Hesukristo yung pisikal na bigat na kanyang pinagdaraanan. All the more, someone has to help him carry that cross. Although there were no details regarding his identity after po nung insidenteng yun, there were no details of what happened to him or how he was able to have that memory with him. Mamaya makikita po natin kung ano ang blessing na binigay ng Panginoon doon sa bagay na ginawa ni Simon of Cyrene. Naway tayo po ay maging kagaanan sa ating kapwa imbis na kabigatan. Ibigay po natin yung ating best encouragement sa mga taong nangangailangan kung tingin natin ay hindi nila kailangan o kailangan man nila. Meaning, all the time, bilang isang Christian, we always need to have that encouraging spirit, that blessedness,
sa mga taong nakakahalubilo natin. Whether they're Christian, unbeliever, or believer po. Madalas sinasabi natin sa kapwa, ito, madalas po nating naririnig to, no? Ang payat mo naman, ang taba mo naman. So minsan nahasaktan yung kapwa natin. But instead of saying, gumaganda ka ngayon na, nagiging healthy ka ngayon na, those are such encouraging things compare sa mga bagay na nababanggit natin, just gusto lang natin banggitin. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng kagaanan, hindi man pisikal, ngunit kagaanan sa kanilang pinagdaraanan sa buhay. Gumaganda ang pakiramdam nila, they will also be motivated, at di natin alam, it can be used as a tool to grow their faith. Kahit alam natin na may pinagdaraanan tayo sa buhay or may pinagdadaanan sila sa buhay, it is always a good blessedness spirit ang pwede nating maipagkaloob sa kanila. Pangatlo po na indication on how we can have a good servant spirit or how one must be a servant. Walking faithfully because he is faithful until the next generation. He talks about God, Jesus. If we walk faithfully, magiging tapat din ng Panginoon sa susunod na henerasyon ng ating pamilya. Ang Gospel of Mark, ang pinakaunang naisulat sa lahat ng synoptic gospel or sa the 4 gospels. So ang Gospel of Mark po ang pinakamalapit sa panahon kung saan nakasama ng apostol na ito ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang isang balita doon sa nangyari kay Simon of Cyrene ay yung kanyang buong lahi ay naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. When we talk about buong lahi, yung kanilang tatay, ama at kanilang mga anak, nabanggit po sa Romans 16. And sabi doon po, 16 verse 13. At sabi doon sa kanila, this must be the same Simon of Cyrene na sinabi doon sa Mark 15 na binless ng Panginoon ng lahi doon sa Romans 16 to 13. At ang sinabi doon sa mga katagang yon, ang buong lahi ni Simon ay naging tapat na naglilingkod sa Diyos matapos ang mga kaganapan ng pagbibitbit ng krus na ginawa niya sa ating Panginoong Hesukristo. So the names of Simon of Cyrene lineage were mentioned in the Romans 16:13 as the first readers of the gospel. When we say first readers of the gospel, there's a significant effect dahil po doon sa mga readers na yun yung mga letter na dinadala ng mga apostol para ipagkaloob po sa iba't ibang mga mananampalataya na kalat-kalat sa buong imperyo. And being a reader is also a servant or tinuturing na servant sa kanilang kapanahunan. It could be considered as a messenger, as a leader, na idinideliver ang salita ng Diyos, ang salita ng mga apostol, ang mga liham ng apostol sa iba't ibang mga lahi at sa iba't ibang mga mananampalataya. That is the lineage, yun ang lahi na ipinamuhay ng mga anak, ng mga tatay at ng buong lahi na konektado kay Simon of Cyrene. There are no certain details, but certainly na-mention ang Simon of Cyrene at ang kanyang saninlahi sa mga susunod na nakaganapan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nais niyo po ba ng buong angkan, buong lahi, na tapat at Kristiyanong sumasamba sa ating Panginoon? Kung amen po, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Maaring tayo ay walang mga bagay sa pisikal na aspeto or kaunti o limitado man lang, ngunit ang pananampalataya, ang mabuting kredibilidad, ang magandang pangalan ay pwede nating maipamana sa mga susunod na henerasyon ng ating pamilya. At higit na yaman yun, dahil ang reward po noon ay makalangit or eternal ang mga bagay na kagaya noon. Maraming halimbawa po na nabanggit sa Biblia, ang buong angkan o pamilya na naglilingkod at naging mananampalataya at naging tapat sa ating Panginoong Hesukristo at pinagpala sila hanggang sa susunod na lahi. Maraming mga halimbawa po kung paano po tayo magiging
successful spiritual. When we talk about conversion of being an old Christian and being a Christian, alam niyo po, lamang na lamang ang mga batang nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sa tingin ko lamang, meron po kaming mga estudyante sa seminary na madalas sa kanila, 65 years old nakakilala sa Panginoon. They were converted to a Christian life when they were 65 years old, nung nasa abroad sila. And can you imagine, ilang taon na convert ang ilang mga kabataan natin? They were 11, 12, 15, 20. But this man, trying to grow his faith, at 65 na convert sa ibang bansa into Christianity. Those are the blessings. At ang kanyang magandang lagi sinasabi, pag siya ay nag-i-speak at nagbibigay ng mga patotoo, testimony sa mga tao, salamat sa Panginoon at nakakilala ako sa Kanya kahit ako ay matanda na. 65 years old. At 65 years old, sabihin natin, medyo matanda na. Kumpara yung iba, 30s, 20s. And mapalad po tayo dahil meron tayong panghabang buhay na pagiging tapat o pag-i-enjoy ng kaluwalhatian ng Panginoon. Pero hindi ko po sinasabi na lugi yung 65 years old na nakakilala sa ating Panginoon. Ang sino mang nakakilala o na-convert into Christianity at mayroong Kristo sa kanilang puso, higit pa sa ginto ang kanilang nakuhang kayamanan sa kanilang mga buhay. Kung babalikan po natin yung ating scripture, when Jesus was helpless, when Jesus was mocked, when Jesus was suffering during that time, one man helped him carry the cross. Even if he was a stranger, kahit siya po ay stranger lamang, kahit na hindi siya kilala o walang pangalan na nabanggit sa mga scripture, hindi siya kasing kilala nila Elijah, nila Abraham, nila Moses, nila Jacob, nila Isaac. Ngunit isang tao ang nagpakita ng concern sa kabigatang nararamdaman sa physical na aspeto ng ating Panginoong Hesukristo. There were no mentions of him after that incident. The only one, yung sinabi ko nga po, is Romans 16. But yet, it's very meaningful, it's very powerful dahil siya ang tumulong sa bigat at paghihirap na dinanas ng ating Panginoon bago maipakaw sa krus sa Golgota. May this be an inspiration for us to be an encourager even when unnoticed. May this be an encouragement for us even if wala man tayong identity sa ating society. And higit sa lahat, naniniwala ko that pag tayo ay nakilala sa ating pananampalataya, tayo ay magpapatuloy na maging tapat sa ating banal at dakilang Diyos. Last Thursday, napunta po ako nasa mall ako, and then yung aking pong mga Bitbit, sa dami ng Bitbit, meron akong dalang laptop bag, tumbler, nalaglag po yung aking pitaka na puro coins at kumalat sa buong mall. At ang ingay, puro nga coins eh. Pero alam niyo po, sabi ko, bigat na bigat ako. Sabi ko, hiyang-hiya po ako kasi puro nga barya lang yung laman ng pitaka ko at dahan-dahan akong namulot ng coins doon. Ngunit alam niyo po, mayroong 2 tumulong. At ang majority na tumulong sa akin, tila 9 years old na bata. Yung 9 years old na bata na yon, bigla na lang lumitaw all of a sudden. And sabi ko, ang bait mo naman, tinulungan mo ako sa pagpulot ng mga barya doon sa mall. Kasi nagkalat ang lawak nung pinagkalatan ng mga barya. No? But that is something, an encouragement. Simpleng bagay. Hindi ko kilala yung bata, stranger. But he suddenly showed up at tinulungan maikolekta or mailagay yung mga bagay na nagkalat at nalaglag sa aking pagbitbit. As I was preparing for this sermon, na-imagine ko na maaring yung bata, yung pwede nating ihalin tulad kay Simon of Cyrene. Sa dami ng mga suffering na pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo, some stranger stood up and helped to carry the load of suffering. Maybe sa akin hindi suffering, but something na nakakahiya sa aking pakiramdam. And that is something that we should be thankful sa ating Panginoon. And may we also be that kind of yung bata,
natutulong pag mayroon namang nangangailangan ng tulong o encouragement sa ating paligid. Being a good servant means, ulitin po natin, admit our sinfulness to a holy God. Being a servant means willingness to carry each other's burden. Being a servant means walking faithful because He will be faithful in the next generation. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po aming Panginoong Hesukristo sa inyo pong pagpaparemind sa amin, Panginoon, na kayo po ay namatay sa krus at muling nabuhay upang patunayan po ang inyong pagkapanginoon sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Bagamat kami ay may mga pagsubok, may mga suffering sa pinagdaraanan po sa buhay, kayo, Panginoon, ang aming sandigan at mananatiling tapat kailanpaman. Alam namin, Panginoon, na kami man ay minsan nakakaligtas sa aming mga pagkakamali. Ngunit ang inyo pong kapatawaran ang nagdudulot po sa amin na manatiling tapat sa aming lakad Kristiyano. Lord, help us to repent kung ano man, Panginoon, yung mga bagay na pagkukulang namin, Panginoon. Help us to be reminded to be an encourager din, Panginoon, to motivate others, to lift them up, Panginoon, to carry their burden, and for us also to be equipped in carrying the burden of one another. Panginoon, patatagin niyo po ang aming pananampalataya para kami po ay maging pagpapala sa aming po mga kapatiran. Mananampalataya man o hindi mananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa significance ng Lenten season. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na kayo po ay hindi nanatiling patay sa krus, ngunit kayo po ang Diyos na buhay at kayo po ang Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos ng aming po mga buhay. Maraming salamat po. Tinataas po namin kayo at niluluwalhati aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Pastora Erica, sa napapanahon na mensahe ng Panginoon na kinakailangan natin sa ating kapanahunan, na ating kilalanin ang ating mga pagkakasala at pagkukulang, maging kalakasan to carry each other's burden at magpatuloy hanggang wakas at hanggang sa mga may sumunod na mga susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Sa gabi na ito, patuloy tayo nasasamba sa Panginoon na napakaganda na nakikita natin na ang mensahe ng pagpapakumbaba ay hindi lamang tungkol sa paraan ng ating pakikipagkapwa Kristiyano. Ito rin ay patuloy na kumikilos din maging sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. At isang paraan ng ating pamumuhay ng pagpapakumbaba ay ang pagpapasalamat sa pagkakaloob. At gawin natin to ng may buong pagpapakumbaba. Katulad ng isang babae na wala na siyang maibibigay. Subalit kung ano ang huli na meron na lamang sa kanya na natitira ay dala niya doon sa templo at kanyang inihulog doon sa lugar na kung saan ay binibigay ang mga ipinagkakaloob. At napansin ito ni Jesus. At sabi ni Jesus na mas higit ang ibinigay ng babaeng balo na iyon kaysa doon sa religious leader na nagkaloob, subalit nagmamataas. Kaya sa ating pagkakaloob, taglayin natin ang pusong mapagkumbaba sa ating pagkakaloob. Tayo po ay sama-samang makapagbibigay ng ating mga kaloob.
Tayo po ay manalangin. Diyos ng kagandahang loob at ng ibayong pagpapala, lubos kaming nagpapasalamat sa pribilehiyo na ibinibigay mo sa amin upang mapuri ka sa pamagitan ng pagkakaloob. Buong puso at buong pagkakumbaba po naming ibinigay sa iyo ang mga kaloob na ito bilang aming tugon sa hindi nauubos at hindi nasusukat na mga pagpapala at biyaya mo. Patuloy mong pinararamanas sa amin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Patuloy mong pinararanas sa amin that you supply all our needs according to your riches and your glory. Sa kabila ng maraming mga pagsubok at hamon, nakikita namin ang kadakilaan mo. Kaya ito pong mga kaloob na ito ay iniaalay po namin sa iyo, katulad ng pag-aalay ni Abel. Tanggapin mo po ang mga kaloob naming ito bilang alay sa iyo. At dinadalangin din po namin na ang mga kaloob na ito ay magamit tangi sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan, sa lalo pang ikalalawig ng iyong kaharian dito sa lupa. At dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming buhay, na patuloy na dumaloy ang iyong kagandahang loob at ang iyong kasaganaan. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pagkakataon po na ito, tayo po ay merong ilang mga paalala. Ang unang paalala, bukas po ang ikatlong araw ng Lenten service natin. Yun na po yung huli na Lenten service natin. At alas 3 po ng hapon, magsisimula yung The Cross service. O mas kilala sa tawag na The 7 Last Words of Jesus sa cross. At makakasama po natin ang 18 pang mga simbahan dito po sa zone ng Antipolo. Kabilang po yung Mahabang Parang, saka yung Marikina. At magkakasama-sama po tayo na iba't ibang mga simbahan bukas. At tayo po ay makakarinig ng mga mensahe mula sa mga kapastoran po natin sa kinabibilangan nating zone dito po sa Zone 4. Kaya bukas po, magsama-sama po tayo, alas 3 ng hapon, The Cross Service. At sa Sabado po, mangiling po tayo. Tayo ay magnilay-nilay sapagkat iyon ay araw ng ng kapahingahan. Ang tawag po sa Biblia ay Shabbat. Tayo po ay mangiling kung kaya po natin na mag-fasting. Mag-fasting po tayo ng kahit isang meal para po tayo ay magnilay-nilay. Napakaganda nung unang bahagi ng mensahe ngayon aminin natin, tanggapin natin ang mga pagkukulang natin at ito ay pagsisihan natin. Ito ay napakagandang pagkakataon upang isaayos ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya sa Sabado po, pahinga po iyon, araw ng pamahinga. Pagdating po ng Linggo, maaga po ang ating worship celebration. Yung po yung Resurrection Sunday celebration po natin. Alas 6 ng umaga, dito po sa ating worship center. Kaya magsama-sama po tayo doon. At alam ko po na ito ay napakalaking pagdiriwang para po sa atin. Itong mga nagdaang mga taon, tayo po ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Subalit ngayon taon po na ito, dito po tayo magse-celebrate sa worship center natin ng Resurrection Sunday. Yan po yung mga paalala po natin sa gabi na ito. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating servant service foot washing. Bahagi po ng ating servant service ay ang pagdiriwang
pag-alaala sa paghuhugas ng paa ni Jesus. Mga minamahal, tinipon po tayo ng Panginoon ngayong gabi upang sariwain natin at sundin ang halimbawang iniwan at ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang ulo ng Eklesiya. Kung ang ating Panginoong Hesus na siyang ating guro at Panginoon ay naghugas ng paa, nararapat din tayong maghugasan ng paa ng isa't isa. Ang gawaing ito ay kusang loob at may kahulugang espiritual, isang tanda ng kababaang loob, kapatawaran at pag-ibig. Makibahagi tayo ng may paggalang, lumapit ng may katapatan at isagawa natin ito ng may pusong handang maglingkod. Sinabi po sa Juan, Kapitulo 13, talatang 4 at mga sumusunod, sinabi po dito, kaya tumindig siya, si Jesus, pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malinis. Kaya't na mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon o ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gagawin. Sa gabing ito, masasaksihan po natin ang isang kahangahangang pangyayari o nasaksihan po natin sa binasa natin ang isang kahangahangang pangyayari. Ang guro ay nagsilbing alipin. Ang tagapagturo ay nagawang lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad. Ang hari ay kumuha ng lugar ng pinakamababang lingkod o alipin. Alam nyo, nung unang panahon, ang paghuhugas ng paa ay gawain ng pinakamababang alipin
sa loob ng tahanan o maging sa lipunan. Noong mga panahon na iyon, maalikabok ang daan, bukas ang mga sandalyas at marurumi ang mga paa, ngunit pinili ni Jesus ang gawaing ito. Hindi lamang upang maglinis, kundi upang ipahayag ang kalikasan ng kanyang kaharian. Kaya marami ang tumalikod kay Jesus. Ang mga fans niya, tinalikuran na siya. Ang sumunod lamang ay ang mga tagasunod niya o followers. Ang kanyang kaharian ay hindi nakabatay sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Hindi sa pagmamataas, kundi sa kababaang loob. Hindi sa dominasyon, kundi sa pag-ibig. Nang tumutol si Pedro, sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Mga minamahal, dalawang bagay ang tinuturo sa atin ito. Una, kailangan nating hayaan si Kristo na linisin tayo. Ikalawa, kailangan din natin maging handang gawin ito para sa iba. Ang paghuhugas ng paa ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang panawagan sa isang uri ng pamumuhay. Isang buhay na handang yumuko upang ibangon ng iba. Isang buhay na ang pag-ibig ay hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay. Kaya naman ngayong gabi, sinusundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung siya na ating guro at Panginoon ay naghugas ng paa, nararapat din tayong maghugasan ng paa ng isa't isa. Ang gawain ito ay kusang loob at dapat nating gawin ng may kababaang loob. Isang tanda na tayo ay nagpapasailalim kay Kristo. Isang tanda na tayo ay bahagi ng kanyang pamilya na dinadala ang kabigatan ng isa't isa. Isang tanda ng kababaang loob, kapatawaran at pagmamahalan. Lumapit tayo ng may paggalang, lumapit tayo ng may katapatan, at lumapit tayo ng may pusong handang maglingkod. Tayo po ay panumaglit na yumuko at tayo ay manalangin. Bilang paghahanda sa ministeryo na ito ng paghuhugas ng paa. Taimtim po tayo na lumapit sa Panginoon sa gabi na ito. Mapagmahal na Ama at dakilang Diyos, inaamin po namin na madalas naming hinahangad na paglingkuran kaysa maglingkod. Pinangahawakan namin ang pagmamataas sa halip na kababaang loob. May mga pagkakataong ipinagkakait namin ang pag-ibig sa halip na ibigay ito ng malaya. Kaya mga Ama, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, pakalinisin mo nga po kami, O Diyos. Hugasan niyo hindi lamang ang aming mga paa, kundi ang aming mga puso. Alisin po ninyo ang kapaitan. Ayusin niyo ang mga nasirang relasyon at ugnayan. Gawin niyo kaming kasangkapan ng inyong kapayapaan. Patawarin niyo kami ayon sa inyong habag at biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ipinapahayag po natin, sabi sa Biblia, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang ating Diyos ay tapat
at matuwid na magpapatawad sa atin. At sabi niya doon, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan at kalikuan. Kaya naman lumakad tayo sa kapayapaan ng ating Panginoon. Meron po akong ilang mga instruction sa pagsisimula po ng ating foot washing ceremony. Hinihiling ko po ang bawat isa na punan po yung mga upuan. Hihilingin ko po yung mga pastors natin, mga lingkod dito, mga pastors natin na punan yung unang upuan. Pastor Eric, maaari po ba na dito po kayo sa harapan? Yung pangalawa at ikatlo, pwede ko po bang hilingin ng mga church board na maupo dun sa ikalawa at ikatlo? Dalhin po natin yung ano natin, may tuwalya po doon sa likod. Magdala po tayo ng tuwalya. Itanggalin na rin po natin, kung ikaw po nakasapatos, tanggalin mo na rin po yung pagkakasapatos mo. Pagkatapos po, yung mga member po ng church board dito po, yung mga babae dito po, mga lalaki dito po. Pagkatapos po nun, lahat ng mga kapatiran na po, na tayo po ay pasok po lahat dito. Lahat po, pumasok po tayo lahat dito. Kung wala po yung mga church board na iba, yung mga leaders din po, ipunan po natin yung mga ano. Ganito po ang ating gagawin sa gabi na ito. Sige po, join po kayo. Pwede pong 4 sa bawat upuan. Pwede pong 4. Tiyakin nyo po, may dala na po kayong towel. Kung wala po kayong towel, meron po dun sa likod. Pwede naman po na 2 hanggang 3 beses gamitin yung towel. Ito po, puting towel. Okay, ganito po ang gagawin natin. Una po, ay huhugasan ko ang paa ng mga pastors natin. Yung mga naririto po na pastor, yung present na pastor. Asan si Pastora? May klase pala si Pastora. Pastora, wala may klase siya. Pagkatapos po, sasamahan ko po sila sa paghuhugas naman ng paa ng mga church board. Ang church board po naman ay huhugasan naman yung mga members na naririyan. Tapos yung mga members na nahugasan ng paa ng church board, kayo naman maghuhugas hanggang dun sa dulo. Hanggang sa dulo po. Na hugasan po ninyo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae po ang gagawin po natin. So, tayo pong lahat ay humanda sa paghuhugas ng mga paa at inihiling ko po yung mga assistant po natin na dalhin po dito sa harapan yung mga kabataan natin. Pakidala po dito yung yung timba at yung palangganang maliit. Tig-isa po. Isa dyan. Rich, dito na sa kabila. Okay. Habang ginagawa po natin ito, habang hinuhugasan nyo ang paa ng kapatiran, habang hinuhugasan natin ang paa, sabihin po natin ito. Kung paanong hinugasan ako ni Kristo, hinuhugasan kita sa pag-ibig. Pwede po bang ulitin natin? Kung paanong hinugasan ako ni Kristo, hinuhugasan kita sa pag-ibig. Ulitin po natin. Kung paanong hinugasan ako ni Kristo, hinuhugasan kita sa pag-ibig. At kayo naman na hinuhugasan ng paa, ay maging tugon nyo naman,
kung paanong naglingkod si Kristo, ako rin ay maglilingkod. Sige po, sabihin po natin, kung paanong naglingkod si Kristo, ako rin ay maglilingkod. Sige po, tayo po ay manda at habang hindi pa dumarating sa atin yung paghuhugas ng paa, magnilay-nilay po tayo. Hindi po, ako muna, hugasan ko muna yung paa nyo, tapos kayo po yung susunod. Para po hindi kayo mahirapan, i-demonstrate ko po para hindi po kayo mahirapan sa paghuhugas. Pwede po kayo lumuhod ng ganyan, lagay nyo lang yung tangan
Habang tinatanggap po natin ng ritual ng paglilinis ng paa, pakinggan po natin ang panalangin na ito. At damhin po natin ang panalangin na ito. Mapagmahal na Ama, habang dumadampi ang tubig sa aking mga paa, naway dumampi ang iyong biyaya sa aking kaluluwa. Habang ako ay lumuluhod, alasin niyo po ang bawat bakas ng pagmamataas. Pag-isahin niyo po kami sa pagkakaisa, kababaang loob at pag-ibig. Turuan niyo po kaming dalhin ang diwang ito lampas sa lugar na ito, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho at paaralan at maging sa aming komunidad. Naway maipakita ng aming buhay ang inyong pusong mapaglingkod sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung papaanong minahal ko kayo, gayon din naman magmahalan kayo. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Mga minamahal, mga kapatid kay Kristo, hindi lamang natin nasaksihan, kundi naranasan natin ang isang simbolo. Simbolo ng mensahe ng mabuting balita. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesucristo. At nawa, taglayin natin itong mensahe na ito ng mabuting balita na ang pag-ibig na naranasan natin kay Kristo ay iparanas natin sa iba. Paglingkuran natin ang mga nalilimutan kung papaanong nagsimula ang Church of the Nazarene na pinaglingkuran ang mga tinalikuran ng lipunan. Gayon din naman tayo. Abutin natin ang mga tao na nalilimutan na ng lipunan, na namumuhay sa kadiliman at kailangan ng liwanag ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Mahalin natin ang mga taong mahirap mahalin. Patawarin natin ang mga taong tila mahirap patawarin. Dalhin natin lagi ang tuwalya at ang palanggana sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at sa pagkakataon pong ito, ihilingin ko po si Pastora Erica na wakasan tayo sa pangwakas na panalangin at benediksyon sa gabi na ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos dahil kayo po ang halimbawa ng pagiging handog, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kababaang loob, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga paalala sa amin ngayong Semana Santa na ang aming pong kaligtasan ay buhat po sa inyong pagpapasakit. Ang aming pong kaligtasan ang patuloy na nagre-remind sa amin, Panginoon, na kayo po ay napako sa krus at pinahirapan, ngunit kayo po ay nabuhay muli para sa aming kaligtasan at patunayan na kayo po ay Panginoon naming lahat. Tanggapin po natin ang benediction. Ang Diyos ng kapayapaan nang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang doxology. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Batiin po natin ang bawat isa. Humayo tayo na taglay ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Muli po tayo magkita-kita bukas sa ganap na ikatatlo ng hapon para sa ating The Cross Service.